Yo, mainit na. So, bago tayo bumiyahe, check natin ang itsura ng ating motor. So, this is the Yamaha XSR year 2023, kung di ako nagkakamali. And kung nakikita nyo, marami na ako nilagay. So, meron na tayong top box dito at saddlebag. So dito rin sa harap naglagay ako kasi helpful yan, lalong lalo na sa mga long ride natin. So let's go, biyahe tayo pa uwi. Another day, another night ride. Pauwi ng bahay. Ano pa ba, ngayon lang ulit tayo nakapag-vlog dahil medyo busy tayo sa mga nagdaang araw. So ngayon lang tayo nagka free time, and syempre wag natin sayangin tong pagkakataon na to para mag video, baka mapanis eh. So yung pinakita ko sa inyo kanina, ito yung itsura ng motor ko every time na meron kaming long ride. Nagkataon nga lang na hindi ko na siya tinatanggal kasi hassle. Daming kailangan tanggalin eh, lalo na sa saddlebag kasi mga naka velcro strap etong nakakabit sa harapan naman, given na yan, hindi natin siya tinatanggal dahil diyan ko nilalagay yung mga tools and power bank. Diyan din natin siya nilalagay. Wala naman kasi itong built-in na USB output. Tama ba ako? Output ba or input? Wala siya saksahan ng USB. So pag kailangan natin mag-charge ng cellphone kapag may ride, gagamit pa tayong power bank. Ang hassle din kapag nilalagay sa bulsa, syempre nag-iinit din yung power bank na yun eh. So mas okay kung dito na lang siya ilagay sa bag na nakakabit sa frame. So ganito rin yung setup na ginamit ko na nag long ride kami papunta sa Batangas. Sayang lang hindi ko na videohan yung biyahe namin, pero ito yung mga ibang clips kasi supposedly motovlog ako pa uwi galing dun sa Anilao Port, but unfortunately na-stuck yung battery natin sa GoPro kasi lumobo na eh, kaya di tayo nakapag video pa uwi. Hindi ko na rin siya chinarge habang nakalagay yung battery. Hindi ko na rin ni-risk na gamitin yung GoPro ng may battery kasi lubong-lubo na eh, stock up na nga, and baka mag-cause pa siya ng hindi maganda sa device natin. So kaya ayun, ito lang yung mga nakunang kong video. Panoorin nyo na lang guys.
So ayan guys, kita nyo naman limited lang yung mga video na nakawanan natin. So mostly yun yung mga activities na ginawa namin sa Tingloy, sa may Masasa Beach. So kung nagbabala kayo pumunta dyan, ang ipipin yung lugar ay Anilao Port. But make sure bago kayo tumawid, syempre meron na kayong reservation para di na kayo mahirapan maghanap ng tutuluyan ninyo. And para ma-ready rin syempre ng mga nagmamanage ng transient yung mga tutulugan nyo. So pagdating nyo sa may Anilao Port, may option kayo bago tumawid kung isasama nyo ba yung mga motor nyo o hindi na. But for me, hanap na lang kayo ng pwede nyong parkingan malapit sa Anilao Port. So kami, nakahanap kami ng parking space malapit sa Anilao Port, and nagbayad kami ng 150 pesos per motorcycle. So overnight na yon, and ang maganda ron syempre pwede mo pang iwan yung iba mong mga gamit sa motor, yung mga hindi mo na kailangan dalhin bago tumawid sa Tingloy. Kasi hassle din kapag may mga dala-dala ka pang gears, 'di ba? So ganun na lang ang ginawa namin, kasi mamimili ka pa sa palengke bago ka tumawid sa Tingloy Island eh. Mahirapan ka bumili kapag nandun ka na mismo sa Tingloy. Though may mga nag-o-offer din naman na paluto, pero syempre mas makakatipid kayo kung kayo na mismo yung nagluluto. Di ba? So mabalik tayo sa pinag-uusapan natin. Yun nga, yung ibang mga activities sa Tingloy Island, pwede kayo mag-snorkeling na kung saan 200 pesos per head, and sa loob na yun ng 1 oras. So worth it na yun guys, sulit na yun, kasi 1 hour kayo nakababad sa dagat, diba? 1 hour kayo nag-snorkeling. Syempre din nyo nagugustuhin na 2 oras kayo nakababad dun, no? Kasi sobrang lamig din ng tubig pag nagtagal eh. So worth it naman, kasi makikita nyo yung itsura ng ilalim ng dagat. So may maraming isda, meron ding pawikan, diba? Vulcan. Angas. So yun nga guys, kung naghahanap kayo ng isa sa mga destination na pwede kayo mag long ride, so marirecommend ko rin sa inyo yung Tingloy Island, dahil hindi siya ganun kabigat sa budget. At the same time, madali lang din siya puntahan, di tulad ng ibang lugar, diba? So di kayo mahihirapan kung babiyahe man kayo, dahil wala namang ganong off-road na madadaanan. So meron nga lang traffic dyan sa may bandang Tagaytay, dahil dun sa ginagawang overpass, tulay, overpass ba? Flyover pala. May ginagawa kasi dyan flyover banda sa may Tagaytay, kaya grabe ang traffic dyan, as in, diba? Makikita nyo sa Google Maps na pulang pula talaga eh.
But overall, kaya niya namang ibiyahe yan kahit small CC lang yung dala. O kahit scooter na pang daily, kaya yan. Yung mga hindi kalakasan na motor, kaya pa rin naman. Diba? Ganun siya kadaling puntahan. Actually, maraming mga magagandang beach na pwedeng puntahan sa Batangas eh. Nga lang, hindi pa namin na-explore yung iba. So, siguro next time, yung ibang mga beach naman dyan sa Batangas yung puntahan namin. Soon, di ba? Babuelo lang muna. Buelo muna tayo. Sakit sa mata. So, ang motor natin ay officially 30,000 kilometers na yung ating odometer. Grabe, layo na nabiyahe ng motor na to. So, sa mga gusto magtanong kung saan na ba nakarating to, ayan, ipopost ko sa video yung mga spots na napuntahan na ng motor na to. Hindi nga lang well documented lahat, syempre mga napuntahan, kasi wala naman ako agad-agad na action camera. So sa mga nagbabalak, diba, mas okay rin na kahit pa paano may action camera kayo sa mga biyahe, dahil hindi lang naman yan for content, for your own safety din naman yan. So yun lang muna for today's video, and kita-kits tayo sa mga susunod pa nating content. So kayo, ano ba gusto nyo malaman tungkol sa motorcycle journey natin? I-comment nyo lang yan sa mga video na ina-upload ko sa YouTube. And huwag nyo na rin kalimutan mag-subscribe, and i-like nyo na rin siguro yung page ko sa Facebook and even sa TikTok. Follow nyo ako doon, kasi yung ibang mga hindi ko na-upload sa YouTube, doon ko na lang pinopost, lalong lalo na yung mga short clip. So meron akong clip doon yung sa may tricycle yata yun, kasi talagang walang pakialam si kuya napabusina tuloy ako ng malala. So yun lang muna guys, ride safe sa inyong lahat, and be a responsible driver.